Ayon sa mga eksperto, kapag namatay ang isang tao, ang kanyang katawan ay maaaring mabuhay muli only if kung naisagawa yung tamang proseso ng pagpe-preserve o yung tinatawag na cryonics o proseso ng pag-iimbak ng labi ng tao sa isang kapsula na mayroong nagyayelong temperatura at humigit kumulang 250 katao sa US ang sumasailalim sa prosesong ito sa pag-asa na sila ay bubuhayin muli sa hinaharap. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa cryonics at yung mga tao na sumasailalim dito at aalamin natin kung totoong si Walt Disney nga ba ay kabilang sa kanila na umasang mabuhay muli sa hinaharap. Kaya tara kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Isa sa mga di pangkaraniwan o unusual na pamamaraan upang ma-preserve ang isang katawan pagkatapos nitong pumanaw ay ang tinatawag na cryonics o yung paglalagay ng bangkay sa isang tangke na mayroong pinakamababang temperatura hanggang sa ito ay magyelo. Ang prosesong ito ay tinatawag na cryosleep, kung saan ang labi ng mga yumao ay nakalagak sa isang metal tank na puno ng nitrogen at may temperaturang negative 202 degrees Fahrenheit. Sa pamamagitan nito, napapanatili sa abot na makakaya ng mga eksperto ang kondisyon ng utak at cells ng mga taong sumasailalim sa cryonics. Ito ay isang modern science experiment na naglalayong i-preserve ang mga legally dead na bangkay sa pag-asang kayang i-revive o buhayin silang muli sa pamamagitan ng siyensya. Kagaya na lamang ni Dr. James Bedford na siyang pinakaunang sumailalim sa proseso ng cryonics. Si Bedford ay isang kilalang propesor ng psychology sa University of California. Sarili niyang desisyon ang sumailalim sa cryonics at pinagplanuhan niya itong mabuti bago pa man din siya pumanaw. Sa katunayan, mahigpit niyang pinagbilin sa kanyang pamilya ang pagsasagawa ng prosesong ito sa pamamagitan ng pag-iiwan ng perang nakatala upang makabili ng mga kinakailangang gamit, kagaya na lamang ng capsule na kanyang paglalagyan at liquid nitrogen na isa sa mga pangunahing kinakailangan upang maisagawa ang cryonics. At hindi nagtagal ng pumanaw si Bedford noong January 12, 1967. Mariing sinunod ng kanyang pamilya ang kanyang huling kahilingan. Dahil si Bedford ang kauna-unahang sumailalim sa cryonics, ang pagkamatay niya ay naging isa sa pinakamalaking kadahilanan sa pagbibigay buhay sa cryonics at isa sa naging pinakamalaking araw para sa cryonics community. Dahil sa paniniwala ni Bedford sa kanilang gawain at pamamaraan, itinanghal nila bilang Bedford Day ang araw ng kamatayan ni Dr. James Bedford. Naging isa rin ito sa pinakamakasaysayang pangyayari sa larangan ng siyensya, kung kaya't natampok ito sa iba't ibang mga magazine kagaya na lamang ng Time Magazine na mayroong pamagat na Never Say Die. Ang pangyaring ito ay hindi lamang nagtapos sa mga impormasyong sumailalim si Bedford sa isang hindi pangkaraniwang proseso. Dahil sa mga nagdaang taon, binantayan ng mga pahayagan at media ang proseso at ang pagbabago sa labi ni Bedford. Taong 1982 nang mapabalitan ng mayroong self-storage facility ang kanyang pamilya dahil sa lumalaking gastos dahil sa cryonics. Mula rito, naitala noong 1991 na patuloy ang pagpapalit at pagpapreserba sa katawan ni Bedford hanggang sa mga susunod pang mga taon. Number 7. Ted Williams. Isa sa pinakamaingay sa larangan ng cryonics ay ang sikat na si Ted Williams. Pagkatapos pumanaw ni Williams ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang kanyang pamilya patungkol sa kung ano yung gusto niyang mangyari pagkatapos niyang pumanaw. Ang kanyang anak na si John Henry Williams ay naniniwala at naninindigan ng kanyang ama ay talagang gustong sumailalim sa cryonics. Dahil ayon kay Ted, gusto niya pagdating ng panahon, siya kasama ng kanyang pamilya ay muling magsama-sama sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya na natitiyak niyang mangyayari pagdating ng panahon. Ngunit ang kanyang isa pang anak na babae sa kanyang unang asawa ay naniniwalang gusto ng kanyang ama na siya ay makremate, at ito ang isa sa nakasulat sa huling habilin ng kanilang ama bago ito mamatay. Ang hindi pagkakaintindihan na ito ay kanilang dinala sa korte. Si John Henry Williams ang nagpatunay na gustong sumailalim ng kanilang ama sa cryonics sa pamamagitan ng isang cocktail napkin kung saan nakasulat ang huling habilin ng kanilang ama na gusto niyang sumailalim sa sinasabing proseso.
At doon, tinanggap ng korte ang ebidensyang ibinigay ni John Henry Williams na nag-udyok upang sumailalim si Ted Williams sa proseso ng cryonics. Hindi nagtagal nang pumanaw din ng kanyang anak na si John Henry Williams. Tinupad din ito ang pangako niya sa kanyang ama na sasailalim din siya sa kaparehong proseso at maghihintay hanggang sa sila ay magkita at magkasama muli bilang pamilya. Bagamat hindi sang-ayon dito ang babae niyang kapatid at kahit ito ang nagbigay sa kanya ng bone marrow para sa kanyang transplant upang makumbinsing wag nang tumuloy ay hindi ito napigilan. Kung kahit nang ito ay pumanaw noong March 6, 2004, agad nitong sinamahan ang kanyang ama sa Alcor sa Scottsdale, Arizona. Number 6. Dick Clare Jones. Isa rin sa mga tanyag na personalidad na sumailalim sa cryonics ay si Dick Clare Jones. Si Jones ay nasa industriya ng telebisyon at kilala bilang isang aktor, producer at manunulat na nakapagtala ng maraming libro at naging bahagi ng mga programa kagaya ng The Bob Newhart Show, It's a Living, The Mary Taylor Moore Show, Mama's Family at The Facts of Life. Bago pa man pumanaw si Jones ay interesado na siya sa cryogenics at isa siya sa pangunahing miyembro ng Cryogenic Society of California. Sa taong 1998 pumanaw si Jones sa kadahilanan ng impeksyon na may kaugnay sa AIDS. Isa sa mga mahigpit na bilin ni Jones bago siya pumanaw ay ang agarang pagsasailalim niya sa proseso ng cryonics. Kung kaya't nung oras na pumanaw si Jones na italang, agaran siyang isinailalim sa prosesong ito dahil sa paniniwalang kahit na pumanaw na ang isang tao ay patuloy pa rin ang paggana ng utak nito. Number 5. Thomas Donaldson. Nagdesisyon din sumailalim sa cryonics ang veteranong mathematician na si Thomas Donaldson. Naniniwala siya ang utak ng tao ay patuloy na gumagana kahit na pumanaw na at hindi lamang ito natutuklasan at nabibigyang pansin dahil sa kakulangan pa ng development at innovation ng technology. Merong paniniwala si Donaldson ukol sa idea ng pagkamatay na ipinahayag niyang mas estranghero at mas matatag kaysa sa proseso ng cryonics. Ngunit hanggang sa huling sandali niya ay hindi niya ibinahagi ang alinman sa mga ideyang ito. Binanggit niya sa pahayagan na mas mabuti nang hindi niya ibahagi ang mga idea niya sapagkat ayaw niyang maging katawa-tawa pagdating ng panahon. Ngunit isa si Donaldson sa mga naniniwala na siya ay muling mabubuhay sa future o pagkatapos ng humigit kumulang 300 taon kung kaya't pumayag siyang sumailalim sa proseso ng cryonics. Number 4. FM 2030. Isa naman sa pinaka hindi malilimutang pangalan sa larangan ng cryonics ay si FM 2030 dahil sa kanyang taglay na kakaibang pangalan. Isinilang sa bilang si Feridun Espandiary, ngunit pinalitan niya ito ng FM 2030 sa paniniwalang makakamtan niya ang kanyang layuning mabuhay ng 100 taon. Ang numerong 2030 ay sumasailalim sa taon kung kailan siya magiging 100 taong gulang. Naniniwala rin siya ang taong 2030 ay ang pag-usbong ng mga eksperimento na makakatulong sa mga tao upang hindi sila tumanda, kung kaya't pinangalanan niya itong Magical Time. Namatay si FM 2030 sa taong 2000 sa edad na 69. Sumailalim siya sa cryonics sa paniniwalang hindi magtatagal, makakatuklas ang mga eksperto ng mga synthetic organs and body parts na sa magtatanggal ng konsepto ng pagkamatay. Number 3. Dora Kent. Sa istorya ng cryogenics, isa sa pinaka-ikinalulungkot ng mga nasa larangang ito ay ang pagsasailalim ni Dora Kent sa proseso ng cryonics. Si Kent ay ang nanay ng isa sa mga board member ng Alcor Life Extension Foundation. Ito ay organisasyon kung saan isinasagawa at dinadala ang mga cryogenically frozen na tao. Taong 1987 sa edad na 84, natuklasan na mayroong pneumonia si Kent at nabibilang na sa mga kasong imposible nang gumaling. Nang sa tingin ng kanyang pamilya ay malapit nang pumanaw si Kent, dinala nila ito sa Alcor upang sa oras na pumanaw ito ay sumailalim na siya sa proseso. Ngunit nang isagawa ito ng Alcor, wala silang kasamang lisensyadong doktor, kung kaya't naipasuri nila ito sa isang coroner na pag-alamang hindi natural ang pagkamatay ni Kent at maaari itong pinatay. Merong mga buhay na cells at mga metabolites sa katawan ni Kent nang siya ay sumailalim sa proseso. Hindi nagtagal hiniling ng anak ni Kent na magsagawa pa ng mas mabusising pagsusuri, ngunit hindi ito pinayagan ng Alcor. Sa nagdaang panahon, ang ilang miyembro ng Alcor ay inaresto ngunit napawalang sala rin at binasura ng korte ang kaso ng pamilyang Kent. Number 2. Jerry Leaf. Magmula sa Alcor noong 1991, pumanaw naman ang vice-presidente nitong si Jerry Leaf. Si Leaf ay ang nagpursige kahit halos mag-isa na itaguyod ang Alcor at gawing kilalang proseso ang cryonics sa bansang California. Hindi na naging sorpresa sa lahat ang pagsasailalim ni Leaf sa proseso ng cryonics nang siya ay atakihin sa puso at pumanaw. Mukha bang minawawala sa listahan? Si Walt Disney.
Maraming rumors ang kumalat na si Walt Disney ay sumailalim din sa prosesong ito, pero unfortunately, nauna nang linawin ng anak ni Disney na hindi kabilang si Walt sa mga ito. Taong 1996 pagkatapos mamatay ni Walt Disney, he was buried at the Forest Lawn Memorial Park sa Glendale, California. Sa mga nagdaang panahon, wala pa ni isang kaso ang nagpatunay na posible ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng prosesong ito. Ngunit kahit na sinabi na ng mga eksperto na ang ganitong klase ng proseso ay imposible pa sa ngayon, marami pa rin kilalang tao ang piniling sumailalim sa cryogenic upang mapanatili ang kanilang mga labi at umasang sila ay muling mabubuhay pagdating ng panahon. Mula sa mga taong ito, masasabi nating ang mga bagay na pinaniniwalaan nating imposible ay maaaring posible sa iba. At kung minsan, dahil sa kawalang pagpipili ang mga paraan, kumakapit ang mga tao kahit gaano kaliit ang tsansa, makuha lamang ang mga bagay na inaasam. Well, there you have it. Sana nagustuhan mong videong ito tungkol sa cryogenic. Ikaw Kaasyong, nagustuhan mo ba ang ganitong uri ng kwento? Ano sa palagay mo ang dapat nating isunod? Comment down below. Kaasyong, baka may gustong i-request na topic. Comment down below lang ha, at mamimili kami ng the best. At syempre magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. See you again mga Kaasyong!